So, Senator Judge Lacson is recognized. You have 2 minutes, sir. Thank you, Sir Presiding Officer. Follow-up lang ito doon sa mga points raised by Senator Judge Rafi Tulfo kahapon relating to 3 similar cases. Ronald Mas, Mayor Baste Duterte, saka BP Sara. Hindi ko na bibelabor yung Ronald Mas and Mayor Baste kasi aware naman ako doon sa Rule 113 Section 5, yung sa warrantless arrest, na hindi pwedeng apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Mas, kaya na-dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste at saka kay BP Sara. Kasi almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering why you did not investigate Mayor Baste, pero si Mayor Sara, hindi lang kayo nag-investigate, nag-repair pa kayo ng complaint sa DOJ, hindi po ba? Yun po yung amin pong ginawang investigasyon ay doon na po sa threat na sinasabi namin na pangkalawakan. Yung dito po kay Mayor Baste, kaya hindi po natin na inimbestigahan, isinasama po namin dito sa task force na ito to come out with the report eventually. But we have coordination also po with other agencies. Yes. So walang ongoing law enforcement investigation against Mayor Baste? Kasama po dito sa ano po namin sa special task force po. Yung bang special task force, and this was this was also raised by the presiding officer nung nasa lounge kami kanina. Na-form ba ito in relation to or in reference to the case of Mayor Baste o kay Vice President Sara? Yung pong trigger point na nangyari dito ay yung pong kay Mayor Baste po. But prior to that, we are continually monitoring the threat. Kasama po sa aming pag-uusap yan. In fact, yung pong aming reporting ng records as early as nung nag-assume po ako ng February, mga first week pa lang po ng March, kasama na po sa reporting yung mga threat assessment. But nung napansin po namin na itong rage rally na to can escalate to a bigger threat to the national security, dun po namin ipinasok ito. So mas ang ginamit nyo yung kay Mayor Baste as an open source kesa sa mag-file kayo ng criminal complaint against Mayor Baste? Ganun po yung naging process namin dito. But eventually, we have an agreement within us that if we can establish that the elements for grave threat will be there, we will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Pero halos pareho Kaya iniisip ko, baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Halos pareho sinabi nila na maliwanag naman bukod doon sa January 2026 na ulit pa ng April 12, di ba? Na sinabing Romanov, threat against the first family, nasundan pa ng pupugot, ang kailangan lang namin yung ulo. So pero kay Vice President, halos ganun din Pero bakit inimbestigahan nyo kay Vice President Sara at na-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel na sa law enforcement investigation pa rin? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na theory po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. May request for additional time, Mr. Presiding Officer. Punta lang ko kay Las Cañas. Opo. Okay. Yung kay Las Cañas, ginamit nyo yung kanyang affidavit na sinabit sa ICC. Tama po. Parang pang-open source. Tama Not for po, sir. anything, di ba? Not for anything po. So yes, walang sir. evidentiary value ito. Yun po ay ang basehan namin, kaya po namin iprinisinta. Isa po sa naging basehan namin doon po sa, isa nga doon sa 5 standards po natin na pattern of violence po. Pero wala kayong intention na kung magpapile kayo ng kaso, isasabit yung affidavit niya na sinabit sa ICC? As a matter of preference lang po for the purposes of establishing the pattern of violence. But to directly papanagutin po sa isang crimen or what, sa palagay ko po baka po hindi ito tatanggapin ng korte po. Yeah, kasi kung open source, hindi nga tatanggapin ng korte. Tama po. Kasi kung open source, kung nag-extend pa kayo, in-expand nyo yung open source information gathering, dapat sana nireview nyo rin yung aming committee hearing dito. No? Yung na-mention kanina ng defense, na initially, deny talaga si Arturo Las Cañas tungkol sa DDS, EJK, etc. Eventually,
nag-retract siya talagang 180 degrees. No? Sinabi niya, totoo yung EJK. Hindi ba dapat part din yun ng open source information gathering ninyo? Tama po. Actually, nung binasa po namin yung affidavit, may isang paragraph doon na nagtukoy nga dyan na nag-testify as binawi. Ang sinundan na po namin dito, at naalala ko po, meron kasing yung report do sa 24 oras after ng pre-trial po sa ICC, nagkaroon po ng interview kay Las Canas kung saan sinasabi niya yung affidavit na ginawa niya na isinabit sa ICC at nung kinukumpara po namin doon sa sinasabi niya, lumalabas na yun po. Pangatlo na po yun. So, Alam nyo, iba yung affidavit niya, yung kanyang testimony sa Public Order and Legal Drugs Committee, which as I said earlier, I chaired. No? Kaya alam ko yung familiar ako. Then after that, nag-retract siya. Talagang complete turnaround. Tama po. So I even consulted a retired justice na kaibigan ko, ano bang mas matimbang dito? Ang sabi niya, ang talagang jurisprudence, yung original na statement, ang mananaig, kesa doon sa parang binaligtad na statement. Which I also agreed. Ang point ko lang is, bakit parang namili lang kayo ng open source? Tiningnan po Kung namin. tinignan nyo yung sa ICC na sabit na pagkahaba-haba, sa akin nga po sinabi kanina, pangatlo na po yung magkaibang affidavits ni Arturo Las Cañas. May nauna, may pangalawa, pangatlo na po itong pinapakita sa screen kahapon. Tama po. And we are also aware dun sa pagbali-baliktad. But on the news that I was mentioning po, Your Honor, mismong sinabi niya, pipirmahan yung affidavit at sinabi po niya, this is 186 pages. So nang tinitingnan po namin, yung statement na yan, tumugma. At pangalawa, it's been the subject already of an ICC. It's being used as an evidence. At least there is a legitimate court that looking into it, which it was considered na ibig sabihin, tinanggap po ng isang lehitimo na korte po. Yeah, I'm not trying to put you on the spot. I'm just trying to be fair, ano? Apo. Kasi gusto ko talagang maliwanagan para pagdating ng takdang oras, alam ko yung aking boto.